Ito pareho silang halimaw sa spec, pero isa dito mas masarap sa long gaming. Isa naman dito mas madaling uminit pag tuloy-tuloy yung gaming. Alin daw sa kanila ang mas maganda for gaming? Redmi Turbo 5 Max or iQOO Z11 Turbo? Honestly mga preng, kung pure gaming lang ang pag-usapan, iQOO Z11 Turbo mas lamang. Lalo na sa COD M, Warzone, PUBG, at long rank session. Mas gamer focus kasi ang optimization ni iQOO. Mas stable yung FPS, mas okay yung thermal handling, at mas consistent performance habang tumatagal. Pero ito yung hindi agad napapansin ng karamihan. Hindi porket mas mataas sa benchmark, yun na agad yung pinaka-okay pagdating sa gaming. Real talk lang tayo. May mga phones kasi na sobrang lakas sa umpisa, pero after 30 to 40 minutes, biglang umiinit, bumababa yung brightness, at yung nakakainis, nag-frame drop na. At dito usually lamang si iQOO. Mas maganda yung sustained performance niya. Samantalang si Redmi Turbo 5 Max, sobrang solid din sa actually. Mas aggressive minsan sa raw performance. Actually, mas mura siya compared sa competitors. Pero, HyperOS pa rin. Biggest concern ng ibang gamers, may reports minsan na background app issues, random frame pacing quirks, at aggressive battery management. Hindi naman daw lahat nakaka-experience. Pero yun yung common concern ng mga Xiaomi at Redmi community. At ito pa, kung China ROM unit yan, i-considered mo rin yung notification, banking app, at possible software quirks pagdating sa long term. Pero kung magaling ka naman mag-set up at techie ka, parang normal na lang sa'yo yun. Ngayon, kung competitive gamer ka talaga, iQOO Z11 Turbo. Mas plug and play pagdating sa gaming. Kung gusto mo naman ng gaming plus sulit sa presyo, plus tweak friendly experience, Redmi Turbo 5 Max ka. Kaya verdict ko, long session competitive gaming, iQOO Z11 Turbo. Best specs per piso, Redmi Turbo 5 Max. Kaya kung gusto mo ng honest gaming phone advice na hindi puro benchmark lang, follow mo ako preng. Kasi dito, pinag-uusapan pati yung overheating, throttling, at tunay na long session experience. Pero kung nakapag-decide ka na bumili ng smartphone online at nag-aalala ka kung saan makakabili, go check my profile, check my bio. Nandiyan na lahat ng listahan ng official and authorized and legit store na pwede mong pagbilhan ng iyong paboritong smartphone or tablet. And take note, nandiyan din yung mga top-rated smartphone accessories na pwede mong magamit in the future o sa iyong araw-araw. And kita-kit sa susunod na video, follow for more.